Paano ba malalaman kung ready for harvest na ang ating lakatan? Yan po ay ating pag-uusapan ngayong araw. Sana po ay andyan lang po kayo hanggang matapos po itong ating video. Pagkatapos ng itong maikling patrastas. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So yun mga ka-agri, kasi po may nagtanong na naman, kasi po yung ating ginagawang mga video ay patungkol na rin sa mga basics na question ng ating mga ka-agri sa pagtatanim ng lakatan. Paano nga ba talaga malalaman kung ready for harvest na ang ating lakatan? Meron po at least dalawang main reasons na malaman mo talaga na ready for harvest na yung ating lakatan mga ka-agri. Yung unang reason po kasi yung tinatawag nating technical understanding, technical counting or technical design ng malaman natin kung ready for harvest na ba yung ating lakatan. Yan po yung unang pamamaraan. Ibig ko pong sabihin ng technical counting, technical understanding po, punta po tayo dito sa isang lakatan natin na mababa lang, na kinuha ko yung puso kahapon. Bigla nang nalanta ito po. Ibig ko po sabihin, nagka-counting po tayo. Dito po yan galing. Dito po yan galing talaga. Pag yung ating isang buwig po ay kinunan muna ng puso na mayroon na po siyang at least 6 inches to 7 inches po na clearance mula po dito sa last hand papunta ng puso, pinutol mo ng araw na yan, mag-count ka lang po 75 days. 75 days, ibig sabihin 2 buwan at kalahati. After that, ready siyang ma-harvest. Yun ang po kaikli, 75 days after na makuha mo yung puso ng saging na yan. Magbilang ka lang, 2 buwan at kalahati. Harbisin at harbisin mo, kasi pag may another 2 weeks pa, mahihinog na po siya mga ka-agri. Yun yung isang technical na alam natin na malalaman talaga na ready for harvest na. So yung iba, yung ginagawa nila pag ready for harvest na yan, gaya sabi ngayong araw ay ready for harvest na pa na siya, pero bigyan pa natin siya ng another 3 days para at least medyo marami-rami yung harvestin. Yung ginagawa, nagtataging na po yan. Nagtataging sila, gaya nagtatali sila dito ng pulang ribbon. So sa buong araw po yan, tatalian lahat yan ng ribbon pula. Ibig sabihin, kinabukasan lahat ng may ribbon, bagsak na yan. Lahat ng may ribbon magiging pera na yan kinabukasan. Ngayon yung ginagawa, nagtataging na po. Yung iba naman, ang pagpaprocess ng pagtataging po talaga mga ka-agri, sa araw na kinuha na nila yung puso, nilalagyan nila ng date, yung plastic. Nilalagyan nila ng date, kaya alam nila kung kailan nila harvestin kasi may date. Na ibig sabihin ng araw na yan, mayroon siyang clearance na 6 inches mula sa last na bunga. Dito po, ayan po, 6 inches. Pinutol nila, lagyan nila ng date sa labas ng plastic. Alam nila kung ilang araw at ma-harvest na yan. So yun yung ginagawa nilang pagtataging sa mga bunga ng saging. Yung problema naman, pupunta ka sa isang sagingan mga ka-agri, hindi mo alam kung kailan yan nakuna ng puso, kailan yan binalot, at walang mga petsa. Tapos sinabihan ka, punta ka doon sa sagingan bro, mag-harvest ka doon, yung talagang tamang haharbisin, dapat alam mo. Yun po, yan yung pangalawa na nating pag-usapan, yung tinatawag nating traditional way, olden way, na malalaman mong ready for harvest na yung saging. Punta tayo dito sa unang binahaging natin. Hindi pa man siya ganun kakalaki, pero papakita natin. Ito po ay hindi pa po ready for harvest. Estimated ko 1 week and a half to 2 weeks pa siya ma-harvest sa kanyang itsura, kahit na malaki na po siya. Yung ginagawa po ng mga traditional na mga nagsasaging mula noon, kung paano malalaman ba yan kung ready for harvest na po. Titingnan nyo po yung sa pinakailalim na hands, yan po.
Pag nakita nyong hindi na matalim, ano ba tawag dun, sharp, yung mga gilid-gilid na ito, oh, yan po, oh. Hindi na sharp itong mga gilid-gilid na ito, ibig sabihin smooth na po siya, kasi makikita po nyo parang po siyang may mga corner. Yan po, makikita po niyo yan, para siyang may corner, may mga corner lines yan po. Dapat lang mga corner lines na yan, pag hindi na po yan sharp, hawakan mo ng iyong kamay at saka hipu-hipuin ng ganyan, ayan. At parang wala ka na masyadong mafe-feel na parang may gilid-gilid siya, may sulok-sulok siya. Ready for harvest po siya mga ka-agri. At makikita mo nagsa-shiny na siya. Yung bunga ay medyo nagsa-shiny na siya. Ibig sabihin po ready for harvest na yung ating saging. Ito po hindi pa. Medyo matalas pa itong mga corners niya, oh, matalas pa 'yan. At hindi pa sa shiny. Ano pa yan, magda-darken pa yung pagka-green niya. Pag nagda-darken na yung kanyang pagka-green, yun po. Ito medyo maputi-puti po siya kahit na napaka-transparent ng plastic. Magda-darken yung pagka-green niya. Tandaan nyo po pag hindi na masyadong magaspang itong kanyang corner, medyo bilugin na pag hawakan mong ganyan-ganyan, parang hindi mo na ma-feel na mayroon siyang corner. Nagsashine na siya, unti-unting nagsashine yung bunga. At isa pa kanina sabi ko, nagda-darken na yung kanyang pagka-green. Yan po yung tandaan ninyo. Pag ganyan na po makita nyo sa ilalim at saka talagang bilugin na ito, malaki man ito o maliit mga ka-agri, pag ganun na yung situation, huwag mo na hintayin lumaki pa, hindi niyan lalaki at lulusog pa. Yun na po yun. Talagang ready for harvest po siya. Ano lang siya, pag binayaan mo siya ng ilang araw pa, isang linggo pa dyan, mabibiyak na yan sa sobrang gulang na, or either mahihinog na lang siya. Yun po mga ka-agri. Mayroon tayo dating na experience, sabi ko sa ilalim parang hindi pa naman masyadong magulang. Sabi ko okay lang. Pero dahil nga mayroon siyang date, sabi ko pabayaan ko na muna kasi medyo magaspang pa yung ganito. Baka sabi ko baka nagkamali ng date. Pinabayaan ko po ng 1 week. Nang binalikan ko, hinog na sa taas. Puro na hinog sa taas. Kahit na medyo mayroon pang corner na ganito. Pero yan po ay ang traditional way. Pag ganyan po kasi yung naging experience natin sa lakatan, makikita natin ganun, ready for harvest na po siya talaga mga langga. Yun yung pinakadalawang main reason. Yung technical counting of the days at saka yung tinatawag nating traditional way na malaman yung pagiging ready for harvest na ng ating lakatan. Ito maganda na talaga pero kulang pa ito sa gulang talaga. 2 weeks. Yun yung nakita natin, at least 2 weeks pa. Pwede siyang ma-harvest 2 weeks to 2 weeks and a half. Kasi nga hindi tayo naglagay ng date, pero alam natin kung kailan ito nakuna ng puso kasi po na-vlog na natin. Mabalikan lang natin yung mga videos, alam natin kung kailan siya dapat ma-harvest mga langga. So yun, dito po tayo sa ating unang mga tinanim na mga lakatan. Maraming nagsipaglabasan ng mga bunga, may mga puso, may mga nabaging. Staggered po yung paglabas nila, hindi po sabay-sabay. Kasi nga, ilang beses na stress itong ating taniman. Pero sabi ko okay lang rin yun kasi hindi naman masyadong malapad ito. Kaya at least hindi masyadong mabigat pag nag-harvest, pag hindi biglaan yung dami, hindi na rin masyadong problema sa market. Pero pag may volume, walang problema. Kahit may volume po, walang problema. Sa ngayon po mga ka-agri, almost mga 50 ka puno na dito yung may mga bunga nang binilang natin, at saka plus pa yung mga puso yung palabas na yung mga ka-agri. Pero marami pa tayong hindi nababalot kasi yung iba ay puso pa lang, gaya po dun sa dulo, dun sa taas, alanganin pang ibalot, wala pa, hindi pa nakalabas yung at least mga 5 hands 6 hands mga ka-agri. So yun, today nag-explain po tayo sa inyo kung paano ba malalaman kung ready for harvest na po yung ating lakatan. Yun po. So hanggang sa muli po, Agritechnics TV po. Pasyal-pasyal ko na lang kayo dito sa ilalim. Tapos na po yung ating pinag-uusapan. God bless you. God bless all the Filipino farmers. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Baka nag-blur ako dahil nagtakbo. Bye bye na!
Hinihintay na ako ng kambing ko dun sa kabila. Binigyan ko na kayo kumpay Napaka-stubborn nyo. Binigyan ko na kayo kumpay dun sa taas. Bahala kayo dyan. Maglilibot lang ng konti dito sa ilalim. Check lang kasi marami na namang damo. Hindi natin inumpisa na namang magdadamo ulit kasi yun nga, malakas ng tama ng sikat ng araw. At least magiging cover crop pa itong konting damo-damo na ito until one day na pupuksain na naman natin. Mano-mano na naman itong bubunutin. Nako, asarol, pala, trowel, kahit anong gamitin or direct bunot-bunot. Ito nagkakabunga na pwede na umpisahan Nako. Baka sabihin nila tamad yung may-ari nito. Talagang puspusan po sa pagdadamo ito pag may ulan talaga at basa, pero hindi naman kasi masakit yung sa tama ng sikat Kaya minsan hindi natin masyado itong kinukuha na para magiging cover crop. Hindi mabilis ma-dry yung lupa sa ilalim pag may damo sa taas. Yun yung mga pinanggagawa natin. Pero minsan nakakadumi tingnan pag maraming damo-damo yung ating sagingan. Ay nako, buhay farmer talaga. Mahirap na masaya, mabigat na maligaya. Ayun lang po. God bless everyone. Wow, ganda na ng puno. Ganda na ito. Pag ito magbunga, nako, laki-laki. Kaming soon yan. 3 months from now pa ito magbunga.